Samantala, nanalasa at nagpabaha po ang malakas na ulan at hanging dala ng Bagyong Nina sa Region 4. Sa Batangas na isa sa mga pinakanapuruhan, may sumadsad pang barko. Balitang hatid ni June Veneracion. Humahampas na hangin na sinamahan pa ng malakas na ulan ang hatid ng Bagyong Nina sa lalawigan ng Batangas. Habang humahagupit ang bagyo, isang two-door apartment naman ang nilamon ng apoy sa Barangay Balagtas, Batangas City. Mabilis na lumaki ang sunog dahil na rin sa lakas ng hangin. Ang ilang residenteng rumesponde sa sunog, hindi nakaporma sa bilis ng pagkalat ng apoy sa tirahan. Hindi ko mapasok dahil saka nasaktan na yung kasama ko dyan sa pagpasok. Dumating kalaunan ng mga bumbero, inaalam pa rin ang sanhi ng sunog. Ang mga residente naman sa Batangas City at Tepa City, hindi na nagpakakampante at lumikas na bago pa manalasa ng tuluyan ang Bagyong Nina. Nakasadsad naman sa baybayin ng Barangay Malimatok 2, Mabini, lalawigan ng Batangas, ang MV Super Shuttle Roro 5. Ito ay resulta ng mga naglalakihang alon na dala ng Bagyong Nina. Nakadry dock daw ang barko pero hinila ng tugboat palayo bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Pero nung nasa gitna na ito ng dagat, saka naman inabutan ng malakas na alon at hangin. Napatid ang panghila sa barko kaya ito napadpad sa baybayin sa kasagsagan ng Bagyong Nina. Palutang-lutang po siya dyan sa laot na yan. Tapos paglalag ng malakas na hangin, lumaki alon, nadala siya rito, tabi. Yung malakas na paglagubog parang pulog. Yung pala, dito na siya. Katabi ng dagat. Tumama na sa tabi. Ligtas naman daw lahat ng crew ng barkong ito. Pero sabi ng mga residenteng nakasaksi sa buong pangyayari, nakita daw nila ang mga crew na takot habang bumababa mula sa sumadsad na barkong ito. Aabot naman sa 950 na mga pasahero ang na-stranded sa Batangas Port matapos makipagsapalaran sa gitna ng banta ng masamang panahon. Dahil maaraw pa raw sa Maynila, inakala raw nilang makakaabot pa sila sa pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat. Hindi namin alam ang cancel pala Kaya ayos naman din ito sa punta namin sa pinanggalingan namin. Pero ang kanilang inabot, mga kanseladong biyahe. Sa pantalan na nagpasko ang mga stranded na biyahero. Mahirap din. Walang matulugan. Halos mag-zero visibility naman sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro sa lakas ng hangin at ulan ng Bagyong Nina. Sa Calapan, nagtumbahan ng mga poste. Nawasak pa ang isang baratilyo o tiyanggian. Malawakan din ang naging pagbaha. Halos di naman makita ang dulo ng pila ng mga stranded na passenger bus na ito. Ramdam din ang bagsik ng bagyo sa Barangay Sabang sa Puerto Galera. Ang bubong ng bahay na ito natuklap na. Pati ang kanilang maliit na kubo, hindi sinanto ng bagyo. Sa White Beach sa Puerto Galera, rumaragas ang baha na may putik ang silong ng mga rescuer para tumugon sa mga apektadong residente sa lugar. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Calamba, Laguna. Sa bayan naman ng Pansol, na merwisyo ang hanggang tuhod na baha. Ilang lugar din ang binaha sa may Laguna de Bay. Kaya naman mahigit 200 pamilya na ang inilikas sa buong lalawigan. Kalaunan, bumuti ang panahon. Bagay na pinagpasalamat ng mga residente. Mukhang dininig naman yung dasal namin. Nagpapasalamat po kami dahil wala na po yung bagyo, lumuhes, at saka nagpapasalamat po kami sa ating mayor at saka po yung mga nag-rescue po sa amin sa taas. Super saya po namin. Naging iron ready din ang mga residente sa Noveleta sa Cavite, ang bahagi ng lalawigan na madalas bahain. Itinali na ang mga barong-barong sa tabing dagat upang hindi ito liparin. Nakaparada naman ang mga bangka. Malakas na ang alon, inilikas na rin ang mahigit 100 pamilya sa evacuation center. Pero bandang alas 3 ng hapon, nagsimula ng lumiwanag sa Noveleta. June Veneracion, GMA News.